po sa aking vlog, Breakonomics Vlog. Kung gusto niyo pong matutunan kung paano lutuin yung ating cordon bleu mga boss, halika, samahan niyo po akong lutuin yung ating recipe na cordon bleu. Pagkatapos nito mga boss, ay pwede na po kayo magluto. Complete po ito mga boss. Halika mga boss, meron po tayo dito mga boss na 10 perasong chicken breast. Ito po ay nadibon na po natin. Ang mangyayari lang mga boss ay didikdikin po natin yan mga boss. Now, meron ba kayong martelyo? Joke lang mga boss. Meron akong pamalo dito ng bawang mga boss eh. Didikdikin po natin yan mga boss para medyo malambot pag ating niroll mga boss. Pwede rin naman kasi dito mga boss gumamit po kayo ng giniling na manok mga boss para pag roll nyo ay talagang hindi kumukontra, no? Pero nasa inyo po yung mga boss, nagdepende po sa inyo kung ano ang nais nyo. Tapos ito na mga ating Edin cheese mga boss ay hiwain po natin yan kasi usually mga boss meron na po tayong nabibili sa palengke na naka-slice na talaga na cheese. Yun ay dire-diretsong taklap na lang po talaga sa manok. Ito po kasi buong Aiden po yung nabili mga boss, kaya ito yung ginawa ko ay in-slice ko muna. Pero mas madali mga boss, ang mabili nyo po ay yung naka-slice na sa palengke mga boss. Pati ha mga boss, meron din po tayong mabibili sa palengke nyan na yan mga boss. Buburan po natin ng konting iodization mga boss. Pagkatapos itaklap po natin yung ham, isunod po natin yung ating Aiden cheese. Konti lang po yung ating ilalagay diyan mga boss na iodize dahil yan po ay maalat-alat na yung Aiden cheese natin mga boss, no? Konti lang yung ibubudbud mo lang sa laman ng manok para kuha din ng lasa yung ating manok mga boss. Pagkatapos ay i-roll po natin yan. Pwede rin po kayo dito gumamit ng foil mga boss kung wala po kayong plastic film. Nasa inyo mga boss. Pwede rin tusukin nyo ng toothpick saka po ninyo i-roll mga boss. Tatapusin lang po natin yung pag-roll nyan mga boss dahil ito po ay 10 peraso. Habang nagaganyan po kayo mga boss ay pwede nyo pong salangan yung inyong steamer ng tubig at pinapakulo na po ng dahan-dahan para pagkatapos nyo pong i-roll ang lahat ng iyan mga boss ay pwede nyo pong isalang na po doon sa steamer dahil yun po ay ating steam ng kalahating oras hanggang 1 oras mga boss para maluto po yung ating manok. Ganun lang po ang prosesyon niya mga boss. Ang lasa niya mga boss ay nakukuha dun sa gagamitin nating harina dahil lalagyan natin ng konting asin tsaka ground pepper tapos itlog, yun mga boss. Tapos karagdagang lasa naman andun makukuha sa kanyang sauce mga boss. Pagkatapos nating i-roll mga boss ay sasalang po natin yan sa steamer. Ayan mga boss, tapos na. So ang gagawin natin yung mga boss, lalagay natin lahat yan sa steamer. Tapos ay isalang natin sa kalan mga boss na may tubig na pinakulo na po natin. Pakuluin po natin yan ng kalating oras hanggang 1 hour mga boss para maluto po yung ating manok. Ngayon naman mga boss, habang inaantay po natin na maluto yung ating manok, ang gagawin naman natin mga boss
Nakasalang na. Habang inantay po natin maluto yung mga boss, ipiprepare naman po natin yung ating gagamitin pag naluto na siya. Meron po tayo ditong itlog, 4 na peraso. Lalagyan naman natin yan maus ng magic sarap. 1 peraso ang nilagay po natin magic sarap dyan mga boss. Tapos sa harina naman, nilagyan po natin ng 1 kutsaritang black ground pepper. Tapos konting iodize, 1 kutsarita rin. I-mix po natin doon sa harina. Dito naman sa ating breadcrumbs mga boss ay wala na po tayong i-apply dyan mga boss. Ayan mga boss, no? Luto na. So ngayon, ilagay po natin sa harina mga boss. Pagkatapos natin makubaran yung ating chicken breast. Pagkatapos na i-roll sa harina mga boss, idadalhin po natin siya sa itlog. I-roll po natin dyan sa itlog. Ikot-ikotin po natin mabuti dyan sa itlog na talagang na ng lahat ng bahagi ng manok. Pagkatapos ay dadalhin po natin sa breadcrumbs mga boss. Yan lang po ang proseso mga boss. Itong ating kasi marami, kaya ubusin po muna natin to sa lagay ng breadcrumbs bago natin siya isasalang. Ubusin natin lahat yan mga boss. Tapos ilagay natin yan, no? Makikita natin mga boss, lubog natin. Ito po mga boss ay dapat mainit na po ang ating mantika bago po natin ilagay yung ating manok mga boss. Para hindi siya umihigop ng mantika mga boss. Pag malamig kasi mga boss ay nahihigop niya yung mantika talaga eh. Mga boss, babalik rin yun din mga boss yan kasi baka masunog naman, pangit naman. Dapat ay golden brown lang talaga mga boss, yung nakakaaya-aya yung kanyang itsura mga boss, diba? Nakikita nyo yung pagka-brown niya talaga maingganyo kang kumain mga boss. Pagkatapos hihiwain nyo po ng ganun mga boss na dagdag aroma, dagdag attract sa inyo mga boss, no? Ito mga boss, hindi mo bihira mo ito makikita mga boss. Sa catering nyo lang po talaga ito makikita, no? Kung hindi mo to sasadyain sa pagluto, hindi mo to makikita mga boss. Pwede nyo ihanda sa birthdayhan, sa fiesta, sa inyo mga boss. Yan. Napakasarap nito mga boss. Pwede nyo pong subukan. Pwede nyo po akong balikan kung hindi totoo ang sinabi ko mga boss. Bukas naman mga boss, i-upload po natin yung kanyang white sauce na talagang bagay sa kanya mga boss. Marami pong salamat sa inyong pagsama sa akin mga boss. Hanggang sa muli. Paalam mga boss.